Magandang araw po mga kababayan. Ngayon po ay December 20. Kalalabas lang po ng balita tungkol sa pagkamatay daw, kuno. Ayon sa balita na namatay na daw po si Yusik Cabral. Marami na pong nagko-contents kung sino po si Yusik Cabral. Siya po ay isa sa mga pinakamahalagang testigo sa mga anomalya sa flood control project, coast project, sa mga proponents na involved, ang mga congressman, kung sino-sinong mga mga mastermind. Siya po ang nakakaalam kung kanino na pupunta ang budget ng mga ghost projects. Ako po ay nakikiusap sa inyo mga kababayan na kung sakali magustuhan nyo po itong video ko, paki-like na lang po at kung po pwede mag-comment po kayo. Negative or positive po ang comment nyo, tatanggapin ko po yun, babasahin ko po yun. At maraming salamat po kung ipa-follow nyo po ang aking video na ito, ang aking Facebook channel. Ako po, kung hindi nyo po naitatanong, ay dating investigador. Ako po ay ibang klaseng investigador kasi nagpapakulong po ako ng mga witnesses, nagpapakulong po ako ng mga complainants na hindi po nagsasabi ng totoo. Totoo lang po, totoo po yan. At may mga records po ako na totoo po na may mga complainants talaga na sa halip na sila ang madiin sa isang kaso, binabaliktad nila ang mga pangyayari. Ganun po yun. So, mapunta po tayo sa pangyayari tungkol po kay Yusik Cabral. Si Yusik Cabral po ay isang mahalagang testigo. Ang kanyang mga records ay napakahalaga sa mga anomalya sa ghost projects, sa mga flood control projects ng gobyerno natin. Maraming congressman po ang involved. Maraming mga matataas na tao ang involved. At ang pinaka-mastermind ay siya po ang nakakaalam kung sino po yun. Sa sarili ko pong kuro-kuro bilang investigador, dahil po kung makukonvict po yan si Yusik Cabral sa krimen na napakalaking kaso po yan. Magiging kagaya po siya nung isang na-convict ng 200 years na ngayon ay pinapalaya na yata yung tungkol sa scam noon, panahon pa yata ni Gloria, ni Pinoy. Nahatulan po ng Saligang Bayan ng 200 plus years ng pagkakulong. Isipin po na siya yung itong ating binabanggit na Yusik ay isang respetadong tao. Marami po siyang pinag-aralan, doctorate, masteral, kung ano man. So, sa kanya pong credential, siya po ay kagalang-galang at respetado po siya. Pero na-involve po siya na papunta siya sa isang gobyerno na hindi natin, sa ngayon talaga po, hindi natin sigurado ang ating buhay. Hindi natin sigurado ang ating kapalaran sa pamamahala ng ating gobyerno. Kasi puro po sila kung ako po ay extension lamang ng mga balita, yung sinasabi ko po sa inyo, extension lang po ng mga balita ito diyan sa TV, sa mga vlogs, sa mga mainstream media. Extension lang po ang sinasabi ko sa inyo at kuro-kuro ko lang po ito at opinion sa mga balitang yan. Banggitin po natin yung driver. Siya po ay nagsasabi na iniwanan daw po niya doon sa delikadong lugar ang isang taong kanyang pinoprotektahan. At yung asawa ko ay nagsasabi na hindi niya papayagan na ma-autopsy kung dapat pong autopsihin
ang bangkay ng natagpo ang patay doon sa lugar na yun. Pero kung iisip-isipin po ninyo, doon po natin malalaman ang agam-agam na kung siya ngayon o may ginamit na ibang tao para lituhin, ilihis ang investigasyon na para maligtas sa paghatol ng daan-daang taon ng pagkakakulong. Hindi po ako naniniwala. kung siya nga yun, maliban na lamang kung mapatunayan sa siyensya na siya nga yun. Paano po? Autopsy, DNA, examinations. So, sa masasabi ko po, merong duda po, may nagsisinungaling, merong gustong ilihis ang investigasyon. Yan lang po ang masasabi ko. So, malalim na investigasyonan po to at hindi ito biro-birong pangyayari sa ating bansa. Kaya tama po yung paglayo ni Saldico maski ako man ang nandyan, halimbawa sa katayo ni Saldico, alam ko na ituturo nila ako, gagawin nila sa akin ang ginawa kay Cabral. May mga senaryo po kasi na nagsasabi na sa bigat ng kasalanan ni Cabral o pagkaka-involved ni Cabral, hindi ko naman sinasabing may kasalanan siya dahil hindi pa naman napapatunayan. Sa bigat ng kanyang involvement sa mga anomalya sa gobyerno, posibleng pagplanuhan ng pamilya na bigla na lang siya maglaho. Kataka-taka po yun. Ako po ay nagdududa. Duda po. At marami po ang nagdududa na siya nga yun. Not unless mapatunayan sa siyensya na si Yusek Cabral nga yung inihulog, pinatay, ihinagis doon sa bangin. Maaari po, mga kababayan, nagdududa po ang lahat ng tao na mga nakakaalam. Maraming salamat po kung ito po ay extension lang po ng mga balita. Kuro-kuro ko po at opinion. Bilang nakakaintindi sa SOP ng investigasyon, Standard Operational Procedure. Wag po tayong maniniwala kagad sa mga sinasabi ng mga involved persons, mga kamag-anak, ng driver. Basta totoo lang po, tama po yung sinasabi na dapat i-autopsy po siya to prove beyond reasonable doubt na siya nga yun. Yun po yun. Kung siya nga yun, ano po ang dahilan bakit siya nandun? At saka yung testimonya ng driver, nakakagulo po. Iiwanan niyo yung amo niya na nagsusustento sa kanya na matagal na niyang doon sa isang lugar na delikado. Napaka-imposible po yun. Babalikan niya after 4 hours. Tapos maniwala. Hindi po naniniwala. Maraming salamat po. Kung po pwede po, kung kayo po ay naniniwala sa aking opinion, paki-like mo po at kung pwede po mag-comment, negative or positive, tatanggapin ko po yun. Maraming salamat po.